po ay dadako sa ating pong pinakahuling sermon dito sa ating series sa Book of Acts. At purihin ng Panginoon dahil pinaabot niya tayo sa ganitong punto, and we have now at least some grasp of what is the Lord is speaking dito sa Acts, sa Book of Acts. Tayo muna ay basahin ang ating text. Ang ating babasahin ay nandun sa Acts chapter 28 verses 11 to 31. Acts 28, 11 to 31. After 3 months, we set sail in a ship that had wintered in the island, a ship of Alexandria with the twin gods as a figurehead, putting in at Syracuse. We stayed there for 3 days. And from there, we made the circuit and arrived at Rhegium. And after 1 day, a south wind sprang up, and on the second day, we came to Puteoli. There we found brothers, and were invited to stay with them for 7 days. And so we came to Rome. And the brothers there, when they heard about us, came as far as Forum and Appius, and 3 taverns to meet us. On seeing them, Paul thanked God and took courage. And when we came into Rome, Paul was allowed to stay by himself with a soldier who guarded him. After 3 days, he called together the local leaders of the Jews. And when they had gathered, he said to them, "Brothers, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of Romans. When they had examined me, they wished to set me at liberty because there was no reason for the death penalty in my case. But because the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar, though I had no charge to bring against my nation. For this reason, therefore, I have asked to see you and speak with you, since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain." And they said to him, "We have received no letters from Judea about you, and none of the brothers coming here has reported or spoken any evil about you. But we desire to hear from you what your views are, for with regard to this sect, we know that everywhere it is spoken against." When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in greater numbers. From morning till evening he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. And some were convinced by what he said, but others disbelieved. And disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement: the Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet, "Go to this people and say, you will indeed hear but never understand, and you will indeed see but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I should heal them. Therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen." He lived there 2 whole years at his own expense and welcomed all who came to him, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ without boldness and without hindrance. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at napakamaalam, by your wisdom, you have laid out yung plano nyo dito sa mundong ito, and beautifully we saw it. Nung namatay ang aming Panginoong Kristo, siya ay muling nabuhay at siya ay naghari doon sa langit at hanggang dito sa lupa ang kanyang kaharian. At nakita namin by your providence and by your safekeeping of your people and by laying out sa inyong mga salita anong mga nangyari, we understand, we see that your grand plan is to
reach all nations. At nakita namin how you have fulfilled them so far dito sa aming pag-aaral sa Acts. And wala kaming pwedeng sabihin kundi maraming salamat for being our God, for being so faithful and being so wise in ordering all these circumstances, itong mga pangyayari, that even our Apostle Paul ay nakarating sa kanyang pinapangarap na lupa para ipangaral ang Ebanghelyo in chain, but yet your gospel has not been bounded evermore. Hindi siya naging nakatanikala. Ito ay namamayagpag at napapatuloy ang expansion ng inyong kaharian. We praise you because of that. And because of that wisdom and your unfolding ng inyong plano, nakarating ang Ebanghelyo sa amin. At kami ang naging mga bunga nito. How marvelous and how grateful ang aming mga puso for your marvelous grace and your bountiful love para sa mga makasalanang katulad namin. Thank you so much for the Lord Jesus Christ who came here. And thank you for the Holy Spirit who have applied itong kaligtasan na inaccomplish ng aming Panginoong Jesucristo. May your glory be seen as we end this message. Thank you so much. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, alam natin yung ating series dito is very fitting, from kingly ascension from kingly ascension to kingdom expansion. Well, I'm sorry doon sa I don't know kung yan ang nakalagay sa inyo, but from kingly ascension to kingdom expansion. Yun ang ating title ng ating series, as you know. And that this is very fitting dahil nagsimula ang Acts dito after the resurrection of the Lord Jesus Christ. At dun sa chapter 1, makita natin ang Panginoon Jesucristo talking to the disciples just before His ascension, at pinakita niya kung ano yung kalooban niya. At sinabi niya sa Acts 1:8, ito yung program niya, that you will receive power after that. The Holy Ghost shall come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Judea, into Samaria, in Jerusalem, in Judea, into Samaria, and to the uttermost part of the earth. At nakita natin how it has been unfolded through the ministration of the apostles sa pangunguna ni Peter sa unang yugto. Makita natin si Peter, siya ang nag-lead dito sa batang iglesia sa Jerusalem. And then sa chapter 11, he went to Cornelius, a pagan, a Gentile na tao, and then nagkaroon ng parang copy ng Pentecost. What happened to Pentecost was repeated sa chapter 11, signifying that even to the Gentiles, the Holy Spirit has been poured out, and the kingdom of God is expanding even sa mga Gentiles. And after that ay nakita natin na-convert si pinakita sa atin sa Acts chapter 9, na-convert ang isang pusakal na kalaban ng iglesia, si Apostle Paul, at inilaid out doon that he will be the apostle to the Gentiles. He will preach the Lord Jesus Christ to the Gentiles, and then nag-take over. Parang naging focus ngayon ay yung ministry ni Pablo. He went on 3 missionary journeys. Nakita natin how na-unfold yung plano ng Panginoon, how yung gospel ay makakarating sa kanila, and the kingdom has been expanding through His ministration sa pagmamagitan ng paggamit sa Kanya ng banal na Espiritu. And from the beginning pa lang ng second missionary journey, nagkaroon na siya ng dream or ng aspiration to come to the heart of the Roman Empire, to come to Rome para doon magbahagi, dahil alam niya it will be the fulfillment of what God is wants dito sa kanyang kingdom. Nandun ang sentro. At pag nakarating siya doon, ay yun na yung pinakamalaki at malawakang kanyang ministry. Sinabi niya sa Ephesians, it has been my longing to come to Rome. And then sa Rome, sinabi niya, I want to visit you. So
So, ang puso talaga ni Pablo is to come to Rome. Pero God is, kumaga, ang plano niya doon is to be ministering to them as a free man na nag-preach ng gospel. Pero may mga nangyari na sa providence ng Panginoon, hindi ganun ang pinaka-eksaktong circumstances na dadalhin siya doon. Nagpunta siya doon bilang isang prisoner na tumatakbo sa kanyang buhay dahil gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Gusto siyang i-execute. And providentially, ang tanging paraan lang para hindi siya ma-execute untimely dito sa Jerusalem is to appeal to Caesar. That's why nagpunta siya dito. He set sail, nakaranas siya ng shipwreck, and then nakapahinga siya dito sa Malta. And then nakita natin doon sa ating binasa ay nagpatuloy siya na maglakbay at nakarating siya kung saan-saan hanggang sa eventually makarating siya dito sa Rome. Mapapansin natin na ang Acts ay nagtapos ng tila biglaan dahil walang paliwanag si Lucas kung ano nangyari kay Pablo sa Rome. And understandable na kung ikaw nagbabasa ng Book of Acts and even Theophilus na sinulatan ni Luke ay marahil nag-iisip siya, anong nangyari kay Pablo? Bakit ganito na lang biglang natapos? Ang plano niya is to appeal to Caesar. What is the result of his appeal to Caesar? Nakarating ba siya doon sa punto na yon? Na humarap siya kay Caesar? Has he been acquitted? Or has he been executed on that time? But we know from the other biblical accounts sa New Testament, sa 2 Timothy, na hindi pa ito yung naging huli na kanyang buhay, nakalabas pa siya dito, at nagkaroon pa siya ng another Roman imprisonment na medyo mahirap kaysa dito. Kasi dito, makita natin, medyo maluwag. And nagstay lang siya dito ng 2 years, and then natapos na yung pagtatala ni Lucas. Well, ang tanong is, bakit ganon ka-abrupt yung kanyang naging pagtatala dito? Marapat lamang na isipin natin anong nangyari kasi halos parang siya yung naging focus dito. Ano yung naging pangyayari sa kanyang buhay after this. So, may mga explanations sa mga scholars na nagsasabi na tumigil na lamang sa puntong yun si Lucas dahil yun lang ang alam niya. After ng imprisonment niya dito is hindi nakasama si Lucas doon sa prison. That's why yun lang ang alam niya. Hindi niya naitala ang paglilitis ni Pablo o ang kanyang huling kapalaran marahil dahil wala na siyang impormasyon o dahil siya mismo ay namatay bago matapos ang aklat. We don't know kung ano talaga nangyari even kay Lucas after this. So may nagsasabi din na yun naman na sinadya ni Lucas na tapusin sa Rome ito upang ipakita na natupad na ang programa ng Acts 1:8. Ang ebanghelyo ay nakarating na sa sentro ng imperyo, hindi ang kapalaran ni Pablo, sinasabi ng mga theologians na hindi kasi ang kapalaran ni Pablo ang focus ng Acts, kundi ang patuloy na paglaganap ng salita ng Diyos na ipinangaral ng walang hadlang. Kaya nung nakarating si Pablo sa Rome, binanggit niya ang kahuli-hulihan na kanyang ginawa. Even though he is in chain, ay unhindered ang gospel, pinupuntahan siya ng mga tao. For 2 years, nakapag-evangelize siya ng walang kahirap-hirap, di siya naglalakad, pumupunta yung mga audience sa kanya. And yun yung gusto daw na ipakita ni Lucas dito. And then may iba din na nagsasabi na sinadya ni Lucas ang open ending upang hamunin ang mga mambabasa kasi ang silence sa huling kapalaran ni Pablo ay nagbabalik ng atensyon natin sa misyon at sa kay Hesukristo na siyang tumatawag sa malawakang misyon na ito. Well, may punto ang lahat ng mga sinasabi ng mga theologians dahil ang gawa ay hindi, itong Acts na ito ay hindi primarily tungkol kay Pablo, kundi tungkol kay Kristo at sa patuloy na paglawak ng kanyang kaharian. Kaya nga yun ang ating series title, From Kingly Ascension to Kingdom Expansion. Dahil yun talaga yung pinaka-overarching na message nitong book na ito. That the Lord Jesus Christ now is reigning as King
and His kingdom has been expanding through the ministration of His people. And that just happened that Paul is one of them, dun sa mga tao na yon. But primarily, it is not it has not been focused to Paul. It has been focused to the expansion of the kingdom and the Lord Jesus Christ, the very message that Paul is preaching. Well, Rome was not the end of the story. Ito yung katotohanan. But the center of the expansion. So, natapos ang Rome, ay natapos ang Acts, pero ang expansion ay hindi natapos. The abrupt ending tells us that the mission did not stop in chapter 28. It did not stop in Rome because the kingdom of Christ continues to expand through His church even until today. Kaya ang ating title is The Unstoppable Expansion. Ang ibig kong sabihin doon is hindi yung hindi kayang pigilan, kundi ang nagpapatuloy at hindi mapipigilan na expansion ng kingdom. Even though natapos na tayo sa Book of Acts at natapos na ang mission ni Pablo, at least sa lente ng pagsasadula o sa pag-uulat ni Luke, ay gayon pa man, hindi matatapos dito ang kalooban ng Panginoon sa pag-expand ng kanyang kingdom. Kaya we have here a message that is fitting at applicatory sa atin. Very pregnant na katotohanan. That the expansion of Christ's kingdom did not end in Rome, but continues through the church, calling us to be part of it today. The expansion of Christ's kingdom did not end in Rome, but continues through the church, calling us to be part of it today. Ang expansion ng kingdom ay hindi natapos sa aklat ng Acts at hindi natapos sa lugar ng Roma dahil ito yung sentro, hindi ito ang ending, pero nagpapatuloy ito sa pamamagitan ng iglesia at tinatawag tayo nito therefore to be part of the expansion of the kingdom of God through our individual mission or collective missionary endeavors bilang iglesia. We can support missionaries, we can send missionaries, and we can be missionaries on our local sense sa mga paraan na kaya natin. So, ito yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Ang kwento ng Acts ay hindi natapos doon sa Rome. Sapagat tayo mismo ay tinatawag na ipagpatuloy ang kwento ng pagpapalawak ng kaharian ni Kristo. Tayo mismo, hindi lang mga pastor, kundi ikaw rin na nakabahagi at nadatnan ng ebanghelyong ipinangaral nila Pedro, nila Pablo, nila James, at ng mga martyrs na nakita natin sa Acts. Well, tayo mismo na nadatnan ng ebanghelyo kanilang ipinangaral, tayo rin ay mayroong panawagan na ibahagi ito sa iba and thus join the program of yung pagpapalawak ng kaharian ni Kristo. Of course, hindi ito nakadepende sa ating sipag, pero isn't it amazing that in the grand plan of God, He included us to be part of it. Merong certain na dignity doon, na hindi lang tayo nagiging passive at lumalaganap ang kaharian ng Diyos. Totoo yun. Kahit wala kang gawin, even the very rocks will cry out and proclaim that Jesus is the Lord and pwedeng maligtas ang mga tao. But in the providence and in the good plan of God, kasama tayo doon. And that should give us an excitement. Sabi nga kanina, may kilig na tayo ay kasama. Kalahok tayo sa grand plan ng pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Kumbaga parang si Luke, sinasabi niya, eto si Pablo, natapos niya na yung kanyang tungkulin, he is now handing now the baton. Pero hindi kay Timothy, kundi sa ating lahat. Ipinapasa niya sa atin ang baton ngayon para ipagpatuloy ang pagpapalawak
ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Jesucristo. At napakarami nating natutunan sa Book of Acts, di ba? Ang daming mga practical, mga theological, mga history tayong nalaman tungkol sa book na ito. Pero ang isang pinakamatinding observation ko sa Acts, at kung ikukumpara yung meron ang Acts na medyo nagda-die down na ngayon, is ito, the heart of mission. Yung puso at yung spirito, yung missionary spirit ng Acts sa maraming iglesia ngayon nawawala na. Well, hindi na tayo yung focus, hindi na ito yung focus ng mga mananampalataya ngayon. Iniatang na lang ng maraming mga miyembro ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa mga leaders ng iglesia, sa mga teachers, sa mga preachers nila. Kaya dito makita natin that sino ba si Theophilus na sinusulatan ni Lucas dito? Marahil siya ay isang leader na centurion or leader na isang hentil, Roman soldiers maybe, Roman official, pero marahil hindi rin siya pastor. Pero sinasabi niya itong mensahe na ito para sabihin din kay Theophilus, tapos na yung gampanin ni Pablo, now the expansion of the kingdom has now passed through the members of the church and you are part of it. Kaya kung titingnan natin ngayon, this has been asked by a missionary friend. Sabi niya, ang ganda ng preaching ng Acts, no? Sa tingin mo, ano yung nawawala? Ano yung nawawala na tema ng Acts sa buhay ng iglesia ngayon? Napaisip ako, ano ba yung pinaka-mensahe ng Acts? This is to go into all the world and preach the gospel at palaganapin ang kaharian ng Panginoon. So, yun yung nawawala sa atin, yung missionary spirit at yung disposition ng iglesia to propagate the gospel. Na kung papaanong ano yung tinatamasa mo na galak ngayon that you are in Christ. You understood the gospel. You have this precious fellowship, relationship with the Lord Jesus Christ, with the God, with the Lord of the universe through His Son. Nagkakaroon ka ng ganong magandang experience, pero hindi ito sumosobrang nagpapagalak ng ating puso to the point na gusto mo na pati yung mga kapatid mo, pati yung mga kaibigan mo, kapamilya mo, yung mga katrabaho mo ay magkaroon din ng ganong galak sa kanilang mga puso. Nawawala na sa atin yung ganong espiritu. Pero nung mga panahon na mga nauna, ang mga iglesia, very missionary. I'm not saying that we're not doing good. Actually, we're doing very good as our very first mandate to worship God. Na napakalaki ng ating tingin sa Lord's Day, nagagather tayo, and we want to be different from the world. Every Lord's Day. But how about being different in the face of the world during hindi sa araw ng Panginoon, during sa everyday life? Siguro matapang tayo na maging different, na hindi tayo masyadong nag-engage sa mundo pagka Lord's Day, pero pagdating ng okay lang, sige, very kamukha lang tayo ng mundo, wala tayong difference. Pero ano bang sabi ng Panginoon, di ba? Sinabi na, let your light shine before men that they may see your good works and glorify God. Glorify your Father who is in heaven. Baka matapang lang tayo maging different during Lord's Day, pero during our everyday, hindi na tayo tumatayo bilang mga witnesses ng ating Panginoong Jesucristo. And that's the very message of Acts. Sana bago matapos yung ating preaching dito for the very last time, makita natin that this is the very message of Acts. You have a privileged task, a very privileged task
to share the gospel kung paanong shinare ito ni Apostle Paul. Shinare ito ng ibang mga tao ng Diyos. Hindi naman sa pagiging martir, but to a simple way you can preach the gospel to them. Kaya ang Acts ay nagsasabi sa atin na may calling tayo na ipagpatuloy ang expansion project ng kaharian ng Diyos. Nawa yan mag-inculcate sa atin. This is not to give us a guilt na parang ano ba yung ginagawa ko. This is to encourage us to go, to fulfill this mandate bilang iglesia and bilang individual members of the church. Merong isang magandang query tayo dito. So how should we join in expanding the kingdom of God? Paano ba tayo makakapag-join? Dalawang katotohanan na makikita natin dito. Una, the burden of our message should be Christ. This is how we proclaim the gospel. The burden of our message should be Christ. And then number 2, the effect of our message must be by God. Sa itong effect, however we proclaim the gospel with all our perspiration, the effect will be produced by God. Hindi tayo magpo-produce nun. So itong dalawa na itong tingnan natin. Una, the burden of our message should be Christ. Dito sa verses 17 to 23, sinabi ni Luke, after 3 days, he called together the local leaders of the Jews, and when they had gathered, he said to them, brothers, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans. When they had examined me, they wished to set me at liberty because there was no reason for the death penalty in my case. But because the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar, though I had no charge to bring against my nation. For this reason, therefore, I have asked to see you and speak with you, since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain. And they said to them, we have received no letters from Judea about you, and none of the brothers coming here has reported or spoken any evil about you. But we desire to hear from you what your views are, for with regard to this sect we know that everywhere it is spoken against. When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in greater numbers. From morning till evening he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. So the very first thing Paul did when he was in Rome is just like what he is doing in every city na nagpunta siya doon. He talked to the Jewish community. He sought them, pinapunta niya, sa unang pagkakataon, tinawag niya muna yung mga Jewish leaders. Dalawa kasi yung pagkakataon dito. Una, tinawag niya muna yung mga Jewish leaders. Ito ay upang sabihin sa kanila na hindi siya kaaway. At ang pagdating sa Roma ay hindi para gumawa ng gulo. Kumbaga parang sinet niya yung tone. I am here not as an enemy, but I am bearing a very good message that this very message is the reason why I am being in chain. Bakit ako nandito? Kasi I have this message. At in-explain din niya kung bakit ako nandito, ano yung nangyari sa akin. I-explain yung innocence at primarily sinabi niya, pumunta ako dito to appeal to Caesar, pero kahit na ganon, wala rin akong balak na gantihan yung mga nag-akusa sa akin na mga Hudyo din. I have nothing against them. Kumbaga, mag-a-appear ako kay Caesar, pero hindi ko sasabihin sa kanila na mga kung ano yung mga atrocities na ginawa nila sa akin, na meron akong reklamo against them. No, I have nothing against my people, sabi niya. So, ito yung pakay niya. In-explain niya na wala siyang ginawang masama laban sa mga Hudyo. At sa customs sa mga Hudyo, totoo naman. Di naman totoo yung unang paratang na sinabi nila. Nagdala daw siya ng Gentile sa courts ng Jerusalem. Pero siya ay dinakip ng mga Hudyo at ipinakulong sa mga Romano. Kaya sinasabi niya, unlawful yung pagkakadakip sa akin at
pag-handed over sa akin ng Roma. Pero ito yung gusto niyang sabihin din. Nilitis ako ng mga Romano. I was being examined. At gusto na sana siyang palayain dahil wala silang nakitang kasalanan sa kanya. Kumbaga, sinasabi niya dito, sa mata ng sino mang husgado ng Roma na kanyang pinagdaanan, gusto siyang palayain, wala siyang kasalanan. Pero dahil umalma ang mga Hudyo na siya ay palayain, kinailangan niyang umapila kay Caesar. At sinabi ni Pablo sa kanila na kaya niya sila pinatawag, sinabi niya, for this reason, this predicament na meron sa akin, ay tinawag nila siya. Sinabi niya, because of the hope of Israel. Yung pag-asa ng Israel, kaya siya nakakulong ngayon. Ang pag-asa ng Israel na binabanggit niya ay si Kristo na nireject ng mga Hudyo, na dahil nireject ng mga Hudyo at narinig niyang pinapangaral ni Pablo, siya ay nakakulong ngayon. So, yung hope of Israel na sinasabi niya dito, it is because of the Lord Jesus Christ and the message of the gospel, that's why I am in chain. At parang sinasabi niya, meron akong gustong sabihin sa inyo, kaya ako kayo pinatawag. Kayo ang una kong gustong makausap. Kayo nakadugo ko. Mahal ko kayo. At nakakamangha dito, hindi nakarating sa kanila yung ulat about Paul. Kumbaga parang neutral itong mga tao na ito. Ang banggit nga niya party. Yung party na ito, ibig sabihin parang sinasabi ng mga Hudyo, itong the way, itong Christianity na ito na umuusbong is one part of the Judaism. And yun naman talaga yun. Na hindi kaaway ang Kristyanismo ng Judaism. Ito yung pagpapatuloy ng sect ng Judah, ng Judaism. Na kung saan ito yung talagang kaduktong ng Old Testament na religion, ng Old Testament cultus. Ito talaga si Jesucristo at yung kanyang iglesia, ito ay party. At ang ganda nang nangyari dito, yung respond nila, sinabi nila, wala silang narinig na anumang masamang ulat tungkol kay Pablo, pero gusto or interesado silang marinig ang posisyon ni Pablo. I want to hear ano yung iyong position, kasi alam nila, kahit saan ipangaral itong mensahe na ito ay nagkakaroon ng opposition. It has been opposed. Bakit kaya? So, meron silang ganitong yung kanilang interest, yung nakikiliti yung kanilang, kumbaga, na iniisip nila, ano bang meron dito? Nung sila ay bumalik kay Pablo, sobrang dami na nila. Hindi lang sila mga Jewish leaders, kundi lahat siguro ng mga Israelita o mga Hudyo doon sa lugar na yun, nagpunta sa lugar ni Pablo. Ang sabi ni Luke, mula umaga hanggang gabi, nangaral si Pablo sa kanila. So, sobrang haba ng sermon. Another long playing sermon na naman ito, katulad sa mga nakikita natin na ginagawa ni Pablo, na hindi lang 3 hour o hindi lang 1 hour, 45 minutes siya nangangaral. Buong maghapon siya nagtuturo at nangangaral sa kanila. Buong maghapon. Pero napakaikli ng description na ibinigay ni Luke dito. Doon lang sa verse 23. Ano lang, sinabi niya, from morning till evening, he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. Ang dami-dami niyang sinabi sa kanila, pero ito lang yung binanggit ni Luke. So, ang content ng mensahe ni Pablo sa buong araw ay ang kaharian ng Diyos at si Kristo na hari ng kaharian na ito. Sa hinaba-haba ng pangangaral, nais ipakita ni Luke na ang sentro ng pangangaral ni Pablo ay si Kristo. And that is how may mensahe na gustong ipakita si Lucas dito para sa atin on how we present the gospel, how we do yung message natin. What is the burden of our message?
The burden of our message must always be Christ. So yan ang ating pinupunto dito. The burden of the Christian message must always be Christ, for He alone is the hope of all mankind. Dahil siya lamang ang pag-asa ng buong sangkatauhan, dapat si Kristo lamang ang burden ng Christian message. Wala nang ibang lundo. Wala nang ibang pinapupuntahan ang anumang mensahe ng Kristiyano kundi si Jesucristo. Si Kristo ang hope ng Israel kasi siya ang fulfillment ng pangako ng Diyos sa Old Testament. At gusto kong pansinin natin dito na sinabi din doon sa maikling mga salita doon sa verse na yon, sa verse 23, binanggit din niya na ginamit ni Pablo yung law of Moses and the prophets para explain sa kanila na si Kristo ang kanilang hope. Hindi siya gumamit dito ng signs and wonders at maganda sana yon at pwedeng makat short yung mahabang pangangaral at maniwala na sila. Although it is by faith pa rin, yung kaligtasan at yung kanilang paniniwala should be by faith. Pero hindi yun ginawa ni Pablo. Ang ginamit niya is yung Old Testament nung panahon na yon. The law of Moses and the prophets. That is the available scripture to them. So, he used the scripture and pinakita niya yung fulfillment ng mga pangako ng Panginoon sa Old Testament at itinuon niya ito kay Kristo at sa expansion ng kanyang kingdom. The Lord Jesus Christ now is the King, the promised King. And His kingdom is now coming to us. Nandito na sa vicinity. Nandito na sa lugar ng Rome, ang kingdom. Marahil eksaktong sinabi niya, you know what? The kingdom of God is now here. Bago pa ako pumunta dito, may iglesia nang natatag dito. Marahil binanggit niya yon. In-explain niya na si Kristo ang sentro ng plano ng Diyos. At sa ganoon ding pattern, umaabante ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral na ang sentro ay si Kristo. Sapagkat hindi umaabante ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng moralism, tradition, o ng sarili nating mga gimmick. And I thank God na napunta tayo sa circle na kung saan ang emphasis is to preach the Lord Jesus Christ on every sermon. Not just to preach ano yung dapat mong gawin. Not just to preach yung papaano mo ma-earn yung favor ng Diyos. Good as they may be, pero hindi yun ang pag-asa ng mga tao. Ang pag-asa ng mga taong makasalanan is to know that they have hope in the forgiveness of God through the Lord Jesus Christ. And even though na sila ay mga mananampalataya na at nagkakasala pa rin, still, ang hope pa rin nila ay si Yesu Kristo. Babalik at babalik sila kay Yesu Kristo. And I am glad. I am glad na at least on our capacity, hindi naman tayo magagaling na mga preachers or hindi naman pang worldwide ang mga preachers natin dito, pero at least they make sure that we hear Christ. Every time na nagpipreach sila dito sa iglesia, sa pulpit. And that give us a leverage na meron tayong estado na mas kumbaga dapat nating ikapagpasalamat. That every time na merong preaching dito, naririnig natin kung ano yung pinakakailangan natin. And how the Lord Jesus Christ, His person, His life, His ministry, His offices can be of help sa ating mga pinagdaraanan sa buhay na ito. Alam niyo, hindi umaabante ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng moralism, tradition, o ng sarili nating mga gimmick. Katulad sa mga nakaraan, maybe, katulad ng inyong lingkod, nakaranas na rin tayo ng
mga preaching ng ibinabalandra is yung kanyang experience. Yung experience ng preacher. O kaya yung nangyari sa kanyang buhay, mga apo, how his relationship with his wife, o kaya sa kanyang family, maybe yung kanyang magandang patotoo that maybe God has been faithful sa kanya, totoo niya na napakabuti ng Panginoon sa kanya. But maraming salamat, hindi na tayo naging nandoon sa circle na ganun, hanggang ganun lamang. We make sure na every time na makikinig tayo ng salita ng Diyos, we will hear what we need. We will hear who we need. And that is the Lord Jesus Christ. Alam nyo, hindi umaabante doon ang kaharian ng Diyos. Ito ay umaabante sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nakikita lamang kay Kristo. Kapag kailangan nating sumunod, ipapakita ng salita ng Diyos na hindi natin kayang sumunod as we ought, as we should. Pero the message will be, the good news is, meron ng sumunod para sa atin. And because of that obedience of the Lord Jesus Christ, you can now follow the commands of God na masaya ka. Hindi para ma-earn mo lang yung kagalakan ng Diyos or yung katuwaan at magalak sa iyo ang Diyos. No. Hindi lang para doon. Hindi para doon primarily. Or hindi all the way para doon. Kundi para maipakita natin how glorious yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay, para pakita natin how it has been yung napaka-buting ginawa ng Panginoon sa atin ay masuklian natin, and that way ay mag-glorify natin yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo by our obedience, na malugod tayong sumusunod sa Kanya just because He obeyed what we cannot obey. Yung kagustuhan ng Diyos na hindi natin nasunod, He obeyed that so that meron na tayo ngayon, sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, meron na tayong good works na He had laid on us na dadaanan natin. Meron na tayong mga good works na kayang i-perform sa Diyos, na hindi dahil doon tayo tatanggapin, kundi ito yung mga inilatag ng Diyos nagdaanan natin. At magagawa natin sa awa at biyaya ng Diyos. So, nandoon si Jesucristo, and so His grace is sufficient to fill all that is lacking in us and for us to obey God lovingly. Alam natin, ano man ang magiging failure natin, natakpan na ito ng ginawa ni Jesucristo. That's why meron na tayong push para patuloy na sundin ng Diyos. Kasi hindi na tayo nabubuhay ngayon. Dahil kay Jesucristo, every time na naririnig natin siya, nagkakaroon tayo ng encouragement, hindi tayo natatakot sa Diyos. Nakikita natin ang Diyos as a loving Father, na kahit na nakagawa tayo ng kasalanan, He chastises us, pero He chastises us sa pamamagitan ng Kanyang rod na mapagmahal. Merong pagmamahal. At ang reason ba't tayo pinapalo ng Diyos is yung Kanyang pag-ibig sa atin. And because of that assurance na kahit na tayo pinapalo ng Diyos, mahal niya tayo, we can now hindi naman yung magaan na parang kung ano-ano na lang ang gagawin natin. Kumbaga, wala na tayo sa fear. Hindi na tayo natatakot. Therefore, we can act ng maayos sa kalooban ng Panginoon. Merong isang illustration ako na napakinggan mula sa kaibigan. Actually, gusto niyang i-search ko ito at para malaman kung totoo ba yung ano na ito, yung
yung pangyayari na ito kasi gusto niyang gawing illustration. Alam niyo nung binubuo yung Golden Gate sa Amerika, yung bridge, Golden Gate Bridge. Nung unang ginagawa yon, ang sabi ng ulat, marami daw yung namamatay na mga, nahuhulog at namamatay na mga workers. Dahil doon, nag-isip yung mga namumuno ng construction na yun na magkaroon ng safety harness at magkaroon ng net, safety net. At after nung ano na yon, nung magkaroon ng net, napansin nila, ang bilis ng progress. Mas mabilis kumilos yung mga tao at konti na lang ang nalalaglag. Kumbaga, kung kailan merong net, doon yung kumonti yung nalalaglag at doon mas bumilis. Bakit? Kasi they felt secured. And that is what the Lord Jesus Christ is doing sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. The Lord Jesus Christ is our safety net, He is our harness. That's why wala na tayong fear na paglingkuran ng Diyos at hindi na tayo yung parang nakakapit na lang palagi at wala na tayong magawa. Kundi nakakatulay-tulay na tayo at makakagawa na tayo ng mga kabayanihan para sa Diyos just because we know whatever happens sa atin, we will go home sa Diyos. Hindi tayo mawawala sa Kanyang kamay. Mas magiging productive tayo ngayon because of that assurance na meron tayo kay Jesucristo. That's why every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, we want to hear that net, that safety net. We want to hear yung ating assurance kay Jesucristo. And that should be the focus of our message, the assurance that we have in Christ. That's why ang challenge sa atin, prove that Christ is your loving hope by seeking to hear Him in every sermon you hear. I-prove natin na ang only hope nating mga mananampalataya is si Jesucristo. Patunayan natin ito. Kung talaga bang ang estimation mo kay Kristo siya ang hope mo, patunayan mo yan sa pamamagitan ng anticipation mo sa every preaching na maririnig mo. I-anticipate mo na marinig mo yung hope mo. So mga kapatid, hindi sapat na kilalanin lamang si Kristo bilang ating pag-asa. Ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating pakikinig sa bawat sermon. Hanapin natin siya, sundin natin siya, at ipakita siya sa ating buhay. Kasi sa bawat sermon, wag lang maghanap ng bagong impormasyon o inspirasyon. Hanapin natin si Kristo. Hanapin natin yung kanyang persona, yung kanyang gawa, yung kanyang salita at mga pangako. Siya ang sentro ng bawat tunay na pangangaral. Alam niyo, yung persona ni Kristo ang nagbibigay ng identity at security sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kasi kapag tayo ay nakakaranas ng rejection o ng pakiramdam na wala tayong halaga. Maybe totoo na meron paratang or we just feel na parang hindi tayo importante sa ibang mga tao. Whenever we are feeling that, yung persona ni Kristo ang nagpapaalala na tayo ay mahal at tinatanggap ng Diyos. We have this value because of the Lord Jesus Christ. Kasi sa pamamagitan ng kanyang persona bilang anak ng Diyos, makikita natin na anak siya ng Diyos, pero nagkatawang tao para sa atin. Ipinakita niya na ang Ama nagbigay ng malaking pagpapahalaga sa atin, kahit na tayo ay mga pusakal at mga walang halaga na mga tao. Si Jesus ay nakipag-ugnayan sa mga makasalanan, sa mga marginalized, at tinanggap sila. Ang kanyang persona bilang friend of sinners ay nagpapaalala na kahit tayo na maliliit sa mundo ay tinatanggap ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So whenever you are feeling small, tayo ay makakakuha ng encouragement sa persona ng Panginoong Jesucristo na nagkatawan sa atin, para sa atin. Kaya hanapin natin si Kristo sa pangangaral. And then sundin natin siya. Ang pakikinig ay hindi natatapos sa pandinig lamang. Ang patunay na si Kristo ang ating pag-asa
ay doon sa ating pagsunod sa kanyang salita. Ang bawat sermon ay dapat magbunga ng obedience at pagbabago ng buhay. Kung narinig mo si Jesucristo, ganito yung kanyang kalooban at ganito yung kanyang gusto sa ating buhay. Kung si Kristo ang pag-asa mo, you would apply itong gusto ni Jesucristo ayon sa kanyang salita. And then ipakita natin si Jesucristo. Ang ating pamumuhay sa pamilya, sa trabaho at komunidad ay dapat magpatunay na si Kristo ang ating pag-asa. Ang ating holiness, yung ating pag-ibig, yung testimony natin, ay nagsisilbing ebidensya na siya ang sentro ng ating buhay. Pwedeng pakita mo that the Lord Jesus Christ is the center of my life sa pamamagitan ng kung paano ka nabubuhay. Paano ka umiiwas sa mga temptations, sa mga pagkakataon na pwede kang magkasala sa harap ng mga tao, pero pinipigilan mo ang sarili mo. In that way, you can relate to them that you're not like them. You're different. And they will discover na Kristiyano ka pala. At ikaw ay, ang sentro ng buhay mo ay si Jesucristo. Kaya sa bawat pangangaral, hanapin natin si Kristo at tingnan natin kung paano tayo magiging kawangis ni Jesucristo. Sabi niya si Dietrich Bonhoeffer, isa siyang pastor na naging prisoner ng Nazi noong World War II. At dahil siya nahiwalay sa mga tao ng Diyos, ay namiss niya ang kanyang mga kasama sa iglesia. Kaya habang siya ay nakapiit at palipat-lipat ng mga concentration camps, naisulat niya yung libro na pinamagatang Life Together. This is a classic treatise doon sa community ng mga mananampalataya. Pero hindi niya na-miss ang community dahil lamang sa companionship. Parang, na-miss ko yung iglesia, sulat nga ako. Hindi niya ginawa yun kasi na-miss niya lang sila, kundi dahil doon sa community, mas nararamdaman daw ng mananampalataya yung presensya ni Kristo dahil si Kristo ang nagbubuklod sa mga mananampalataya. Pansinin natin yung sinulat niya. What determines our brotherhood is what that man is by reason of Christ. Our community with one another consists solely in what Christ has done to both of us. The more genuine and the deeper our community becomes, the more clearly and purely will Jesus Christ and His Word become the one and only thing that is vital between us. We have one another only through Christ, but through Christ, we do have one another wholly for eternity. You see, hindi lang niya sinulat yon na gusto niya lang dahil na-miss niya lang yung community. Kasi na-miss niya yung community dahil doon niya mas nararamdaman yung presensya ng Panginoon. Kapag kasama niya yung komunidad dahil ang nagbubuklod sa kanila ay ang Ebanghelyo. Si Jesucristo lamang ang nagbubuklod sa kanya. So katulad ni Dietrich Bonhoeffer, may we see Christ as vital in all aspects of our lives, hindi lang sa community. And so seek Him when He is being proclaimed. Huwag niyo nang palampasin yung pagkakataon na ipapangaral si Kristo. You anticipate Christ in every preaching dahil di natin alam kung papaanong yung buhay at yung persona ng ating Panginoon Kristo ay mag-a-apply sa mga pinagdaraanan natin ngayon. We never know. Minsan magugulat na lang ang mga preachers katulad ng inyong lingkod na akala namin is parang we have done so relaxed at dami namin pagkukulang sa preaching. Pero on those moments na naiisip namin yon, doon naman mas biglang may magte-text at magsasabi na thank you so much. Kasi na-touch ako or naging applicable sa akin at naging blessing sa akin yung sermon na yun. You see, hindi natin matatawaran yung pangangaral na ang content ay si Jesucristo dahil He is applicable to every part of our predicaments and our circumstances. So, pangalawa, the effect of our messages must be by God. Doon sa verses 24 to 28,
nagkaroon kasi ng division at hindi sila hindi sila nagkaayon, may naniwala, merong hindi, at nagkaroon ng division sa kanila na pinipilit nito, hindi tama yung sinasabi ni Pablo. Sinasabi naman nito, no, may punto siya kasi ganito yung pangako at ganito exactly yung nangyari kay Jesucristo. Kasi nagkaroon ng ganong komosyon. So, doon sa verse 24 to 28, nagbanggit si Pablo, bakit ganon yung naging reaksyon nila? Bakit hindi lahat sila naniwala? And he quoted Isaiah. Sa Isaiah chapter 6 na binanggit din, bahagi nung binanggit nung yung assurance of the gospel kanina, ng pardon ng Panginoon after ng ating prayer, prayer ng pardon kanina, binanggit yung Isaiah chapter 6. Kasama dito yon. So, basahin natin yung verse 24 to 28. Sabi dito, and some were convinced by what he said, but others disbelieved, and disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. Sinabi niya, the Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet. And then he quotes, go to these people and say, you will indeed hear but never understand. You will indeed see but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I will heal them. Therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. So, Paul's preaching divided his hearers, showing that the gospel always produces two responses, faith and rejection. At ito yung makikita natin sa buong journeys ni Pablo, itong senaryo na ito. May naniniwala, may magre-reject. Minsan yung rejection malumanay, minsan yung rejection fatal at talagang matindi. So walang unanimous na reception na naligtas silang lahat or naniwala sila. Pero bakit kaya? Ito ba ay dahil sa pagkukulang ni Pablo? Hindi ba siya naging insistent? Hindi ba niya na-present ng maayos si Kristo or baka nagkulang siya ng technique? Well, ang sagot ay yung quotation ni Pablo sa Isaiah 6. Sinabi niya, pagkatapos na tanggapin ni Isaiah ang panawagan ng Panginoon after niya makita yung kabanalan ng Diyos. Doon kasi sa Isaiah chapter 6, doon niya nakita yung mga seraphim na nasa kaharian ng Panginoon at binanggit yung sa vision na yon, sinabi ng mga anghel, banal, banal, banal. Ang Diyos ay banal. Nung nakita niya yung kabanalan ng Diyos, tinanggap niya yung panawagan ng Diyos na maging prophet ng Israel. Pero pagkatapos nun, natanggapin niya, binanggit ng Panginoon kung ano yung magiging reception ng kanyang pagmiministeran. Marami ang makakarinig ngunit hindi makakaunawa, makakakita ngunit hindi makakakita ng tama. Tinawag siya ng Panginoon sa isang misyon sa mga taong hindi tutugon sa kanyang mensahe. Yun ang sinasabi niya. Primarily, tinawag si Isaiah sa mga taong hindi maniniwala. Ganon din si Pablo. Hindi siya pinangakuan ng Diyos ng faithful or fruitful na ministry, pero tinawag siya sa isang faithful na ministry. Pero may good news. Within that prophecy doon sa Isaiah 6, may mga remnant daw na tatalima sa kanyang mensahe. At yan din ang nakita natin dito sa ministry ni Pablo. Some believed. At sapat na yon para magpatuloy kasi hindi nakasalalay sa kanya ang resulta ng pangangaral. And that is, ay hallelujah. Kahit na ang ating ministry hindi maging ganun ka-fruitful,
Pero dahil may naliligtas, hindi yun dahil sa kagagawan natin. It is because this is the will of God. Hindi tayo tinawag dito para maging fruitful lang. Tinawag tayo dito para maging faithful sa pangangaral at pag-iebanghelyo. Ang bunga ng mensahe ay gawa ng Diyos. Siya ang nagbubukas ng mata, nagpapalambot ng puso, at nagbibigay ng pananampalataya. Kasi, di ba? Makita natin dito papaano pumasok yung mga Gentiles. Dineklara ni Pablo na ang kaligtasan ng Diyos ay pinadala sa mga hentil at sila'y makikinig. Sinabi niya, sige, dahil dyan, di kayo nakikinig, dadaling ko na sa mga hentil ang ebanghelyo, pero hindi katulad nyo na tumanggi, sila ngayon ay makikinig. You see, may magandang nangyari doon. Ang pagtanggi ng ilan ay naging daan upang mas lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang ebanghelyo, napunta ngayon sa larger audience ang ebanghelyo at sila ay tinanggap yung ebanghelyo na yon. Ngunit, ito yung maganda, hindi pa tapos ang Diyos sa mga Hudyo. Katulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, may malawakang kaligtasan na naghihintay sa mga Israelita. Kaya naman sa kabila ng binanggit ni Pablo, kumbaga ang sinasabi niya dito, they will be jealous. Dahil sa mga nangyayaring, yung pangako ng Diyos na dapat ay sa kanila, makikita nila, it has been given sa mga hindi naman kabilang sa tao ng Diyos. Sila yung nagiging tao ng Diyos, sila yung nare-reject. It is because of their rejection of the Messiah. Ito yung plano ng Diyos, inggitin ang mga Hudyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa mga Hudyo. Ito lang ay bahagi ng kanyang plano. Through their rejection, the kingdom of God will come sa mga Gentiles. Kaya naman sa kabila ng binanggit ni Pablo sa Acts 13:46-47, dun sinabi niya, Lo, we turn to the Gentiles. Because of your rejection, sige, we turn to the Gentiles. Pero what is Paul is doing every city na pinupuntahan niya? Ang pinupuntahan niya palagi mga Hudyo, unang-una. Kahit na sinabi niya, I'm going to the Gentiles, pero pumunta siya lagi sa mga synagogue. Doon siya, pinupuntahan niya yung mga tao ng Diyos kasi may puso pa rin siya. Kung ako lang, sana mawala yung kaligtasan ko para maligtas lang itong mga tao na ito. Sinabi niya sa Roma. You see, nandoon yung kagustuhan niya na maligtas sila. Pagpapakita ito na maging tapat lang tayo sa pagbabahagi ng ebanghelyo kahit na nire-reject ng mga tao ang ating mensahe, ipakita lang natin yung ating pagtatapat sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Bakit? Kasi soberano ang Diyos at kaya niyang magbago ng matigas na puso. Kahit ng mga Israelita, kaya niyang palambutin ang puso ng mga yan. And eventually, He will do that. Walang hindi kayang palambutin na puso ang Diyos dahil siya'y makapangyarihan sa lahat. Ano yung pinupunta natin dito? Faithfulness in sharing the gospel is our task, while its fruitfulness belongs to God. Ito yung task natin. Maging faithful tayo sa pagbabahagi ng ebanghelyo habang ang Diyos ay nagpapangako ng fruit. Nandun yung fruit, nandun yung sa Kanya yung kapangyarihan. Mga kapatid, ang ating tungkulin ay maging tapat sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Ngunit ang bunga ay gawa ng Diyos. May tatanggap, may tatanggi, ngunit ang soberanong Diyos ang kikilos upang palawakin ang Kanyang kaharian. What you ought to do is to be faithful in sharing the gospel to the lost. Faithfulness is our responsibility. Ang ating tungkulin ay magbahagi ng ebanghelyo ng tapat. Kahit may tumanggi sa atin. Hindi tayo tinawag para sa guaranteed success. Na every time na may kakausapin ka, maliligtas yan.
pero tinawag tayo sa steadfast obedience. So fruitfulness, ito naman ay gawa ng Diyos. Ito yung nasa kanyang kapangyarihan, nasa realm niya to. Ang bunga ng pangangaral ay hindi nakasalalay sa husay natin. Diyos lamang ang nagbubukas ng mata, nagpapalambot ng puso at nagbibigay ng pananampalataya. So there will be mixed responses every time we go out and hear and preach the gospel. Tulad ng nangyari kay Pablo, may tatanggap, may tatanggi. Itong realidad na naisipakita ni Luke sa Book of Acts, hindi lahat ay tatanggap. Mas malamang nga na tayo ay tanggihan. Ngunit ang division na ito ay hindi kabiguan ng mensahero na hindi natin kabiguan yung pagtanggi, kundi bahagi ng sovereign plan ng Diyos. Alam nyo, ang kalooban ng Diyos hindi nangyayari kapag lang may tumatanggap sa ating mensahe. Even though tinanggihan tayo binahaginan natin ng Ebanghelyo, still the will of God has been done doon sa pagkakataon na yon. Katulad sa Israelita, ang mensahe ng Ebanghelyo pampatigas palalo ng kanilang puso. Marahil ganun din sa mga nakakausap natin, wag naman sa mga mahal natin sa buhay. Marahil hindi lang yun ang panahon. Pero kahit na utterly tanggihan ng mga tao ang ating mensahe, still hindi nagkamali, hindi nabigo ang Diyos sa kanyang kalooban. Marahil yun talaga ang kalooban niya. Or eventually, darating yung time, maalala niya na tahasan siyang tumanggi, pero ma-realize niya na yung tinanggihan niya is someone na talagang hope niya and he will come back. And he will go back to you at sabihin niya, I want to hear about that, katulad sa nangyari dito sa mga Hudyo na ito. Bumalik sila in great numbers. You see, may encouragement din sa atin, sa mga remnant. Kahit ilan lang ang sumampalataya, sapat na yon upang magpatuloy ang misyon. Ang Diyos ay laging nagtatabi ng remnant na tutugon sa kanyang salita, even though national Israel ay tumanggi. Pero may remnant at sapat na yon para magpatuloy. Sapat na yon para mamatay si Jesucristo sa krus. Doon sa remnant na yon. Dahil from that remnant, yung expansion ng kalooban ng Diyos, ng kaharian ng Diyos, magsisimula at uusbong hanggang makarating sa dulo ng sansinukob. And again, yung expansion ay nangyayari through the rejection. Kaya magkaroon tayo ng encouragement kahit na tayo ay tinatanggihan. Ang pagtanggi ng ilan ay maaaring maging daan, hindi para huminto, kundi lumipat sa iba na mas lalo pang lumaganap ang Ebanghelyo, gaya ng kung papaano nakapasok ang kaharian sa mga Gentiles. You see, pag tinanggihan tayo, anong gagawin natin? Ma-offend tayo. Hihinto na tayo. Hindi ganun. Pag tinanggihan tayo, lipat tayo sa iba. Dahil maaaring doon lalaganap ang kaharian ng Diyos. Pero God will make them jealous and eventually see their faults and hopefully they would return to God. Kung hindi pa sila mamamatay at marirealize nila kung sino yung na-reject nila, may pag-asa sila. Or maybe they would eventually know their faults doon sa impyerno at mas magkakaroon ng gravitas, ng gravity, yung kanilang conviction ng kanilang kasalanan. So, as a challenge, do not lose heart because of the rejection of others. Instead, let us continue to share the gospel to everyone. Lahat tayo tinawag na magpatotoo sa ating pamilya, trabaho at sa ating community. Ang bawat pagkakataon ay pwedeng maging pulpito ng Ebanghelyo. Even though yung rejection, pwedeng pulpit yan para magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi kailangan ng stage or special event para magbahagi ng Ebanghelyo. Yung simpleng usapan sa kapitbahay, kaibigan, o katrabaho ay maaaring maging daan upang marinig nila ang mensahe ni Kristo. Start with everyday conversations.
Kapag nakikipag-usap sa kapitbahay tungkol sa pamilya, sa trabaho, maaari mong ipasok ang iyong pananampalataya sa simpleng paraan. And then, syempre, pwede mong ipakita how you care. Because the Lord Jesus Christ cares. Ang pakikinig sa problema ng kaibigan o katrabaho, pwedeng magbukas ng pinto ng ebanghelyo dahil they would listen to us pag naramdaman nila how you care. O kaya, gamitin natin yung personal testimonies natin. Hindi kailangan mag-preach. Sapat na magbahagi ng sariling karanasan kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Ang simpleng sabihin na ganito kasi ako tinulungan ng Panginoon nung nagdaan din ako sa ganyang madilim na providence sa buhay ko. Ano kung magmukha tayong weirdo sa mata ng mundo na ang bukang bibig natin si Jesucristo lamang at yung kanyang ginawa sa atin. Na ang tingin nila, ang weird naman ito. Paano kung papakainin ng pamilya ko sa pamamagitan ng Kristo? Marahil ganun ang kanilang reception. They really don't need Christ. But at least you showed them Christ. And then, isipin nila ang weird natin. Ngayon, kung maging weirdo tayo sa harapan nila. Every Lord's Day lang ba tayo magiging handang maging weirdo sa mundo? Kakaiba? Pero sa everyday life natin, ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, we don't want to be tagged as weirdo. Hindi ganon sila Pablo. Of course, we don't want to be yung parang lunatic at saka parang out of this world talaga na unreasonable sa pag-share natin kay Jesucristo. Merong tamang pagpasok. Merong tamang paraan kailan mo sisingit si Jesucristo. Pero kahit na gawin mo yung timing, perfect timing, pero still, isipin nila you're still weirdo, ngayon. Sabi nga ni Pablo, we become fools in sharing the Lord Jesus Christ. We become fools, but this is our zeal. Sinabi niya, ito yung zeal namin. Gusto namin ipangaral si Jesucristo kahit na ito ay kahangalan sa ibang mga tao. So we can also be faithful in sharing the Lord Jesus Christ by offering a prayer. After na magsabi siya, ganito yung problema ko, maaari mong sabihin, pwede ba kitang ipag-pray? At doon sa prayer mo, pwede mong isingit yung ginawa ni Jesucristo. And how He dealt doon sa pinakamalagim na problema ng tao at nasolusyon niya yon hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, kundi pagbibigay ng sarili niyang buhay at binayaran yung pagkakautang na meron tayo sa Diyos. You see, you can do that. O kaya you can also preach or support the gospel by supporting yung outreach ng iglesia kahit sa simpleng pagbibigay sa mission. Kahit simpleng miyembro, pwedeng tumulong sa mga gawain ng iglesia. Pwedeng pag-anyaya sa mga Bible studies, sa mga kaibigan natin. O kaya, pag-invite sa mga kaibigan natin, mga kapamilya natin na makinig ng pangangaral every Lord's Day. Dahil meron naman yun na invitation ng gospel. At si Jesucristo naman palaging pinapangaral dito. So, you can do all those things para may maging faithful sa pagpoproklama ng Ebanghelyo. And then you live as a testimony. Ang buhay na banal, mapagmahal, masunurin sa Diyos ay nagsisilbing buhay na patotoo. Kasi ang mga tao, ang una nilang nakikita is how we live. Before we speak, nakikita na muna nila how we live. Kaya doon pa lang sa pamumuhay natin, unahan natin sila. Na maybe ibubuka pa lang natin ang bibig natin, alam na nila, alam ko na yan. Si Kristo yan. Bakit mo naisip? Kasi yung buhay mo parang si Kristo eh. Kulang na lang ipahako ka sa krus, parang ganon. Maybe they can joke about that ng ganong paraan.
Pero, kumbaga, parang nag-aamoy Kristo na tayo. Kasi, mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob sa pagtanggi ng iba. Tandaan natin, si Kristo mismo, ang ating huwaran sa katapatan. Siya mismo ay nagtapat sa Diyos. Siya mismo ay nangaral. Siya mismo ay tinalikuran. Even ng mga pinaglingkuran niyang mga tao at mga closest friends niya, tinalikuran siya, tinanggihan siya. Pero nagpatuloy siya sa pagsunod sa Diyos. Nagpatuloy siyang gawin ang pinakadakilang gawain sa sansinukob, and that is the giving of His life on the cross and dying their behalf, and then rising again, victorious, applying that salvation sa mga tao na tatanggap sa Kanya. Siya ang pinagmulan ng ating lakas at siya rin ang gumagawa ng bunga. Kaya't magpatuloy tayong magbahagi ng Ebanghelyo sa lahat sapagkat si Kristo ang ating mensahe at siya mismo ay nagliligtas. Kaya ang ating conclusion, God provides refuge. Nagkamali ito ng pagbalik. So, God may, the missionaries, the people of God may be in chain, but the gospel will continue to expand. And that is what happened to Paul. Nakakulong siya, pero ang ginawa niya is, kumbaga, pinasok niya yung siyudad ng Rome nang walang kahirap-hirap. Nagpunta doon yung mga tao at nakapangaral siya. You see, tayo man, incapable of reaching everyone. Pero ito ang katotohanan. God will continue to reach His people, saving His people, expanding His kingdom, kahit na meron tayong ailments, kahit meron tayong mga predicaments, kahit may mga pagpipigil sa atin, ang providensiya ng Panginoon. But God will continue to expand His mission. Tayo po'y manalangin. Lord, we are so grateful na pinakita mo sa amin how powerful you are and how kung ano man yung pinlano, hindi kayang pigilan ng sino man. Pero maraming salamat that you have laid out kung paano kami makakasama doon sa programa ng pagpapalaganap ng inyong kaharian. Thank you so much. It is a privilege to be part of it. Help us, Lord, to fulfill it. And help us, Lord, to depend on the power that you have. Dahil alam namin na yung power nyo ang makapangyayari ng inyong kalooban. Nawa ay magawa namin ito ng maayos. Thank you for all those preachers that have labored sa pagpipreach ng Acts. Pagpalain yung kanilang buhay. And may you continue to use ang aming mga preachers dito para ipakita yun yung kalooban. And may we see Christ na unti-unting na-perform hindi lamang sa aming pandinig, kundi sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Nawa sa inyo lamang maibalik ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.